Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ang panahon ng Kapaskuhan ang may pinakamataas na bilang ng mga umuuwing OFW sa ating bansa. Pagpapatunay na likas sa ating mga Pilipino ang pagmamahal at pagbibigay prioridad sa ating pamilya at pananampalataya. Nais naming paalalahanan ang ating mga vacationing OFWs na gamitin ang kanilang balik manggagawa online para sa mabilis sa pagproseso ng kanilang Travel Exit Clearance or OECs. Tinatayang nadaragdagan ng 1,000 araw-araw ang regular na bilang ng mga OFW na nagsasadya sa POEA para sa pagproseso ng kanilang OEC. Sa pamamagitan ng online balik manggagawa, wala nang masasayang na araw ang ating mga mahal na modern day heroes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang inspiring story ng isang estudyante na nakaranas makapagtrabaho sa ibang bansa. Bibisitahin natin ang kakaibang tahanan ng pamilya Gamones, ang nagwagi sa land-based category, regional level na Model OFW Family of the Year Awards 2014. Ipapasyal namin kayo sa isang kakaibang venue kung saan maaari niyong gawin ang inyong Christmas parties at aalamin natin kung paano pinagtutulungan ng mag-asawang OFW ang pagtataguyod sa kanilang mga anak. Ang mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Ay Papa, Merry Christmas! Mamimiss ka namin, lalong-lalong pagka ganitong Pasko na wala ka na naman sa aming tabi. Ma-imagine namin o kaya mamimiss namin yung presence mo sa amin. Ganun pa man, ipalagay na lang namin na lagi ka namin kasama sa ganitong okasyon. I love you very much. Merry Christmas ulit. Merry Christmas, Papa Manuel, and Happy New Year. I love you. So pa, Merry Christmas kahit na wala ka dito, okay lang kami. Dapat, pero sana magkaroon ng Christmas na sana may uwi kang Christmas para magkakasama tayong lahat para masasaya. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng APG, International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. 22 years old pa lamang si Joel Abraham, pero 2 beses na siyang nakaranas kung ano at paano ang buhay ng isang OFW. Una po, graduate po ako sa De La Salle University, first of all po. So, during po nung third year college ko, nag-apply po ako ng on-the-job training po outside United States. So, nung nag-apply po ako noon, natanggap po ako sa South Dakota. So, natanggap po ako sa Hampton Inn po. So, maliit lang po siya na hotel. 19 years old si Joel na magkaroon siya ng opportunity na makapagtrabaho sa Amerika. Sobrang saya po kasi natutunan ko po yung cultures ng Amerika, yung hospitality po, tsaka nag-grow po ako sa industry. Marami po akong natutunan. Sabi nga ho nila, best teacher mo po is experience. So doon ko po lahat na tutunan lahat. Sa umpisa ko, mahirap siya kasi unang-una sa lahat yung English ko po, parang medyo hindi pa ganun kagaling. And then nahihirapan po ako intindihin kung ano yung mga sinasabi nila. Sobrang hirap po ng adjustment. At isa pa po doon yung climate nga po kasi po malamig doon and first time po yung snow. So dream ko po makakita ng snow and technically punta po ako sa isang place kung saan
sobrang lamig, and it was really fun kasi hindi ko akalain na makaka-experience ako, and together hindi ko po alam na magiging successful ako from all throughout, na bibigyan po nila ako ng magandang opportunity. It was really amazing program na binigay po sa akin. Nakaranas si Joel na makatanggap ng sahod na kaparehas ng isang regular na empleyado ng Hampton Inn sa South Dakota, USA. Pero dahil sa kagustuhang magkaroon ng karagdagang kita, naghanap siya ng second job. Nakapag-experience din po ako mag-part-time. So, nung nag-work po ako sa Hampton Inn, nag-work din po ako sa isang Chinese restaurant kung saan doon po ako naging chef po ako. So, basic chef lang po siya, hindi po talaga siya pinaka-chef. Then, nag-start po ako actually as a stewarding. So, taga-hugas po yung sa more in the kitchen. And then, nakita po yung manager ko yung potential ko. Pinap niyo po ako sa preparatory. And after po noon, ginawa niya ako fry cook. And then, tinuruan niya po ako maging chef po. From 8 o'clock po, mag-work ako sa Hampton Inn. And then, makakatapos po ako ng about 2:30. And then, from 2:30 po, going po ako dun sa another job ko sa restaurant, sa Chinese restaurant. And then from 2:30 hanggang sa closing, and then after that, uwi po ako. That's around about 10 to 11 po. Tapos afternoon, ulit-ulit, and then pag day off po, then doon po ako namamasyal. Nagkaroon si Joel ng pagkakataong makapamasyal sa Amerika during his OJT program na dinisenyo sa kanya bilang exchange student. Travel din po ako outside the state. Nagpunta po ako ng mga Mount Rushmore, and as well sa New York, and all around. Yun ko po kasi yung after 3 months program po kasi given ka ng 1 month program, and then 1 month program para lang mag-travel, so you don't have to work on that part. So yun po yung mga ginawa ko, and then I get to meet my friends po sa United States and travel with them. Nang matapos ang OJT sa Amerika, bumalik si Joel sa Pilipinas para tapusin ang kanyang kursong Tourism Management sa LaSalle. Pagka-graduate ng college, naisipan niyang dito na muna sa atin magtrabaho. Pero dahil sa nakaranas siyang kumita ng malaki noong nag-OJT sa ibang bansa, muli siyang bumalik ng Amerika bilang intern. Yung internship program po is binibigyan kanila ng career opportunity, and it's much longer po. So this time from 3 months, magkakaroon ka ng 1-year program from the United States as a J1 po siya. So you get to experience the culture of American people much longer, and you get to have friends with them, be friends with them, and learn more skills about housekeeping, and all of the above depends on the position na ina-applyan niyo po. So from this part, dito ko po na-learn yung mga skills ko, becoming a chef, na mas lalo siyang nahasa. So mas lalo siyang pinakita na kung gaano ko yung communication skills ko, yung problem solving skills ko, lahat po yan. 1 year nang nag-internship sa West Carlson Hotel sa Arizona, USA si Joel. Sobrang fluent na po ako sa English. And then together po, kapag nakikipag-usap ako sa mga Americans, alam ko na kung ano yung mga pinag-uusapan nila, like American jokes and stuff. So alam ko na po halos lahat ng mga nila, pati yung mga drinks nila natutunan ko doon. And together yung mga friendship po na inaano nila sa akin, mga bagay na hindi ko pa nalaman dito. So marami po talagang difference, and sobrang huge talaga na malaking pinagbago po sa akin. Sa loob ng 1 taon, nagkaroon ng pagkakataon si Joel na makapag-train sa lahat ng departamento ng hotel habang sumusweldo na parang isang regular na empleyado. At ang pinakamagandang pangyayari, na-directly hire po ako sa Ritz-Carlton. So naging employee na po ako. Sa Caribbean Seas po yung sa Ritz-Carlton Grand Cayman, ang ginawa ko po is kailangan po ng transit visa. So, nag-apply po ako ng transit visa sa United States. And nung nag-apply po ako, nung nakapasa po ako, great news po, nagkaroon po ako ng multi-purpose na 10 years visa. So, I can visit United States po anytime I want for 10 years. And then, after noon, binigyan po ako ng work permit going to Grand Cayman. So, yun na po yung naging bagong job ko, and higher salary po. And same position, pero mas greater opportunity na po. And together, makukuha ko na po yung mga benefits ng employees, like yung mga health and stuff. Dati po hindi ko po nakukuha yun kasi hindi pa nga po ako employee dahil contract lang po ako. But this time, nag-start na po ako ng contract, not really contract, but together employee na po. And the best part po is most of the employees na nag-apply po as J1s before, nag-travel na po sila all around the world, such in Dubai, in Spain, most of them nasa Canada na, Japan, Hong Kong, kasi po marami pong branch ng Ritz-Carlton po. Muli na namang tutulak pa Amerika si Joel bago matapos ang taon. Malaking pasasalamat niya sa HR International sa binigay nito magandang opportunity sa kanya.
isang opportunity na tuluyang nakapagpabago ng kanyang buhay. Isang pagkakataon para matupad ang kanyang pangarap makapagtrabaho abroad. I want to inspire students who wanted to have a great job po and na kaya natin. Even though fresh grad tayo, kaya natin pumunta ng ibang bansa, kaya natin makipag-compete all around whole wide and kaya din natin na maging inspirasyon sa bawat Pilipino na naghahanap buhay kasi alam natin gaano kahirap maghanap buhay. And together, ang plan ko rin po is gusto ko rin po mag-write ng book about sa experience ko and para i-share ko rin sa mga ibang students na as moving forward na syempre hindi ko na magagawang mag-speak. Then moving forward, makaka-inspire sila ma-read nila yung book na ano yung story ng isang taong to na naging maganda yung buhay from United States going all around the world. Gusto ko pong maka-inspire po. Yun po yung plan ko all around and one day po, gusto ko rin po sana maging CEO of the company po. Sa aming pagbabalik, kikilalanin natin ang mga magulang ni Joel na pawang mga OFW. Binabatik kita ng advance Merry Christmas and Happy New Year. I hope na masaya ka kahit na wala kami sa tabi mo, kahit na wala kami ng mga bata. So, go ahead lang. I love you and laging ingat at laging magdasal. Merry Christmas sa'yo. Hello mga anak, Jojo, Sally, Kokoy, Abby, tapos yung mga apo ko riyan. Malapit na akong dumating, diyan na rin ako magpapasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Andito ako, nanay nyo. Kaya eto, masaya naman ako kahit papano. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Mark, Michelle, and Nicole, Merry Christmas po sa inyo dyan. Sana po magkita-kita tayo ulit sa susunod na mga taon. Sana mag-ingat kayo lagi. Paul, mag-iingat ka rin, Paul, at namimiss ko kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Des, anak, alam ko, mahirap ang malayo sa pamilya, pero alam ko namang enjoy ka dyan sa trabaho mo. Kaya, Merry Christmas! Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng APG International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Kakaibang disenyo ng bahay ang sumalubong sa amin pagdating namin sa tahanan ng Pamilya Gamones sa Roxas District, Quezon City. Kung inyo pong susuriin, may pagkakahawig ang porte nito sa hugis ng isang barko. Ang may bahay na si Meldy Melona Gamones ang sumalubong sa amin. Ang kanyang mister na si Captain Douglas ay matagal na nagtrabaho bilang seaman bago ito nag-land base bilang master mariner sa isang malaking shipping company sa Dubai. Tubong kamigin si Meldy, lumuwas siya noon sa Maynila para magtrabaho. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ni Douglas. That time, si Douglas, nung nag-meet kami, on vacation po siya. Galing po siya sa barko. So while on vacation, nagturo po siya sa PMMA. Yung alma mater po niya sa Fort Bonifacio dati, Makati. Oo. So that time, nung nagturo po siya, doon po kami nag-meet. Anak si Meldy ng isang kapitan ng barko. Hindi siya nagdalawang isip magpakasal kay Douglas dahil alam niya ang kanyang magiging sitwasyon. Lumalabas na solo parent kami, or ako in particular. No? Oo. Yung, lalo na yung, kasi sa umpisa pa lang, we really started modestly. We just rented an apartment, no?
And then we brought with us a 2-burner gas stove only with our personal belongings. Yun lang po talaga ang umpisa. And then, ayun, tumatakbo ang panahon. So, ang challenge doon is, kasi malayo, oo, pero kapit lang kay Lord. Ang strategy ko is, pinapamulat ko yung mga anak ko, bata pa lang sila sa simbahan. Yun ang nagiging weapon ko na, kahit wala ang husband ko dito, basta talagang ilapit ko sila sa Panginoon. Tapos, they will be used to the different activities in the parish. Then, yung living out our Catholic faith. Mahigit 30 taon ng OFW si Captain Douglas. Kasi 6 years na po siyang nagbabarko before I met him. So kung 6 years, plus 28 years na po kaming married ngayon. So, almost probably 34 years. Pero out of 34 years, ay yung starting 2001, nag-land-based po siya, although still a shipping company. Ang scope ng work po niya is as a marine superintendent. Oo. So he is in charge of the ship's operations, crewing, then mga purchasing of spare parts sa barko, tapos troubleshooting. So kung hindi aandar yung barko or whatever, so siya ang nandoon. Pag walang kapitan, so siya ang reliever. So parang siya yung master of all. Noong nagsisimula pa lamang silang bumuo ng pamilya, panandali ang huminto sa pagtatrabaho si Meldy para matutukan ang mga anak. Pero napag-isipan din niya na muling magtrabaho. Nagkaroon ako ng realization na risky kasi ang trabaho ng mga OFW. So sa husband ko in particular, sabi ko, should fate will turn to be unkind and perverse, saan naman ako pupunta? Kailangan I have also to be ready with myself for any eventuality. That prompted me to go back to work again. 3 naging anak ni Meldy at Captain Douglas. Tapos na sa kolehiyo ang panganay at kasalukuyang nasa Sydney, Australia para sa master's degree ng kanyang kursong International Relations. Ang pangalawa nilang anak ay nakapagtayo na hindi lamang isa, kundi 2 software businesses sa Katipunan, Quezon City. Ang bunso ay isang licensed commercial and instrument pilot. Dahil sa sipag nilang mag-asawa, marami na rin silang napundar na ari-arian. With God's blessing, ay nakapagpundar po kami ng house and lot, no? Lot properties. Tapos yung 2 house and lot po namin dito na nabili, so kinonvert po namin into an income generating property. So yun po yung nasa baba na 2 adjoining properties. Ginawa ko po siyang, pinarenovate ko siya. Ginawa ko po siyang boarding house para mga rooms, yung room rentals. Ito yung talagang family home po namin. Na ito ay ginawa last 2006. And then we transferred here in 2007. Now aside from these properties we have in Quezon City, ay nagpunta din po kami sa lugar ko po, sa Camiguin. Because what I have in mind is, what if for retirement, gusto po namin magtayo ng vacation home. So, in 1988, I think, we bought a 750 square meter lot. Residential, kasi nasa along the highway po siya. And then, years later, nakabili din po kami ng Coco Land. So income generating din po siya, more than 1 hectare of Coco Land. Meron din po kaming property sa Lucena. Pinasyal kami sa business na itinayo ng kanilang panganay na anak. Although si Captain Douglas ang namuhunan dito, naiwan na ang pangangalaga nito kay Meldy habang nasa Australia ang anak. Kasalukuyang meron na itong 3 branches sa Kalakhang, Maynila. Marami mang material na pag-aari ang pamilya Gamones. Nangingibabaw pa rin sa kanila ang pagtulong sa kanilang mga kamag-anak at kapwa. Neighboring mga kapitbahay ko at saka yung mga borders ko, sinasabihan ko sila, don't go to the evacuation center anymore. Punta na po kayo dito. Oo, kasi magulo kasi maraming tao magkahalo-halo. Oo. Dahil our church usually accommodates mga 1,500 individuals.
and that's around mga 350 families. Given na 4 ang household members per family. Oo. So, yun, talagang busy kami pag may baha na. Oo. Dahil, yun po ang ano dito sa Roxas, binabaha po kami. Host family volunteer po kami sa isang foundation. Yun yung tinatawag na American Field Service Foundation. May samahan yun ng mga host families. Dahil yung mga foreign exchange students na dumadating sa ating bansa, ay dinidistribute yan sa mga host families nationwide. And in Manila, isa po ang pamilya ko na nag-host. Aktibo din sila sa mga gawain sa kanilang simbahan. Dito sa Holy Family, ako po ang Parish Pastoral Council Lay Coordinator since 2001 up to the present. Now, we have activities like PPCRB, yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting during elections. So, nagsiserve kami as poll watchers at ako naman for monitoring. Tinanong namin si Meldy kung paano nila pinagdiriwang ang Pasko kung nagkakataon na wala si Captain Douglas sa bansa. Masaya pa rin. Oo, kahit kulang. Kasi, pag December, halimbawa mag-25 na, tapos mayroon kaming konting salo-salo dito ng mga anak ko, tatawag po siya. Hindi naman po ibig sabihin na hindi matutuloy ang Pasko kasi wala po siya. Oo. Oo, dahil kinocompensate naman din po niya, tatawag siya. Oo, tatawag po siya sa amin, isa-isa. Oo. O, anong handa po anong handa ninyo diyan? Oo, ganon. Sa kasalukuyang estado ng pamilya Gamones, masasabi natin na matagumpay na sila sa kanilang buhay. Pero para kay Meldy, hindi sa material na bagay na susukat ang tagumpay ng isang tao. Tayo daw tao, hindi naman daw kailangan na magiging successful daw talaga tayo. But we really have to be a faithful Christian. Oo, successful ka nga, dag-adik ka naman. Oo, sa isang parte na successful ka, baka isang parte lang yon. Nakatapos ka ng trabaho, you have all the money. Pero, hindi ka pa rin happy. Oo. Whereas kung faithful Christian ka, yun po ang naabot mo. Oo, mayroon kang for your enough to for yourself, di ba? So, parang hindi na kailangan na talagang yung success. Kasi ang iba kasi, ang barometer ng success ay marami kang pera. Pero para sa akin, personally, and to my family, success is encompassing. Dahil para sa amin, pag nakatulong ka sa iba, that's one gauge ng success . Oo, pero ang iba, ang barometer nila, marami silang pera na hawak, successful na sila. Oo, di ba? Oo. So, to me, success comes in different ways to different people according to their own perspective. Hello, Daddy! Christmas is fast coming. Time is fleeting. Sigurado ako dahil sinabi mo na in advance na hindi ka makakauwi. So, kahit wala po kayo dito, ay tuloy pa rin ang Pasko. Pero, kahit gugustuhin naman po namin, pero dahil sa work mo, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and we love you and you are our hero. Oo, talagang hero po namin kayo. Dahil pag wala po kayo, ay hindi po namin maaabot itong kinatatayuan natin. I love you! Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng APG, International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company,
eco-friendly steel frames. The Manila Times. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW ang mga magulang ni Joel Abrahan. Seaman ang kanyang ama, samantalang nakaranas naman makapagtrabaho ang kanyang ina sa Taiwan. Narito ang kanilang kwento. Mechanical Engineering sana ang gustong kurso sa kolehiyo ni kapatid Rolando Abrahan. Kaya lang, ang buhay kasi namin medyo operator lang yung tatay ko. May uncle ako na seaman. Kinuha niya ako, pinaral ako ng pagka-seaman. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Marine Transportation sa Cebu Polytechnic School. Pero 3 taon siyang nag-apply bago siya nakasakay. Nung unang start ko ng labas, Asia, hindi pa kami mag-asawa. Unang sakay ko, local, actually binata pa ako. Pagbalik ko, doon ako nakapag-asawa. Proud si Rolando sa kakaibang abilidad noon ng mga marino. Kagaya niya, nakakagawa sila ng plano o ruta para sa kanilang pag-ikot sa mundo nang walang equipment, satellite o GPS. Ang guide lang namin, bituin lang tsaka araw. Kaya tuwing tanghali, pag nagawa ako ng non-report, abangan ko na yung araw. Pagdating ng transit, kukunan ko ng sextant. Kakalculate ko ngayon. Doon ko na makuha yung position ko. Tapos, sulat ko na yun. Kukumputin ko na yung distance na tinakbo namin, tsaka yung distance na hanggang saan kami pupunta. Ayun ay i-report ko. Tapos, i-ETA ko na. Kung halimbawa ay ngayon, tapos darating kami mga after 3 weeks pa. Minsan after 1 month pa nga. Kaya depende sa distansya. Kasi calculate ko yung distance. Lalabas yung kung ilang araw pa yung bibiyahe namin. At saka yung nabiyahe na namin. Kasi meron kaming mga non-report na pagkatapos bibigyan namin yan kay kapitan, isasend naman yan sa owner. Para yung owner, may program niya kung halimbawa darating kayo ng Picha 15, ando na rin yung next cargo namin. Kami, para kaming bulag pag maulan. 4 naman kami magtulong-tulong. Kapitan, chief mate, ako. Pero ang pinakami na objective ng trabaho ko, yan ako, sa akin talaga yon. Yan ang mga achievement namin na sabi ko, pag ito gamitin ng mga bago ngayon na-graduate na nag-rely sa computer, hindi nila makukuha yan. Ligaw sila. Isa pa sa mga hindi na rin mararanasan ng mga seaman ngayon ay kung paano ang buhay ng isang marino bago pa dumating ang cellphones at internet. Isusulat kami. Tapos after 3 months, minsan 4 months, pagdating namin sa kabilang puerto, doon pa namin matanggap yung sulat. Kaya may one time na tumawag ako sa bahay nung magbuntis siya ng anak ko. So, natanggap ko yung sulat, sabi, nagpa-ultrasound siya ng pero bago ko, nung natanggap yung sulat, pero actually, alam ko na, dahil bago ko may umalis ng Japan, tumawag ako, nanganak na, kaya sulat namin, delayed ng 3 months. 5 naging anak ni Rolando at ang asawa niyang si Venus. Pang-4 si Joel. 28 years na silang kasal. Working student noon si Venus na magkakilala sila ni Rolando sa isang parlor sa Quiapo. Kahit na asawa na niya ang isang seaman, hindi pa rin tumigil si Venus sa paghahanap buhay. Bilang asawa ng seaman, yun nga, busy. Ginawa kong busy. Nandyan akong Avon dealer, naging Triumph dealer, basta insurance agent. Kumbaga, ang time ko kasi hindi full sa isang trabaho. So, pinagsama-sama ko yung mga pagiging ahinti ko. Real estate, oo, naging ahinti. Ngayon ahinti ako ng Memoria. Sabay-sabay silang nag-aaral eh. Kaya mabigat talaga. Kasi 2 lasal, 1 litran, tapos yung isa nun sa ama. Napundar ko itong bahay. Tapos nagkaroon ako ng sasakyan. Dahil sa gusto makatulong sa asawa na mapabilis ang pagpapatayo ng kanilang bahay, nag-OFW din si kapatid Venus. Pumunta ako ng Taiwan kasi yung kapatid ko nandoon, caregiver siya ng isang comatose patient. So, bali doon, 3 kaming nag-duty.
So, panggabi ako. Yung kapatid ko kasi, yung amo niya, 12 years na siya doon. Gusto niya muna magpahinga. So, pinalit niya ako kasi para hindi mapunta sa iba. Kasi napakabait. Hindi katulad nung iba na masusungit at mga kuripot. Ang plano ni Venus, matapos na sana ang kanilang bahay bago pa magsimula sa high school ang mga anak. So, kailangan bago mag-high school, nandito na ako sa bahay. Kasi kailangan masubaybayan ko yung pag-high school niya, baka mabarkada. Yun ang iniiwasan ko, baka mabarkada siya. Tapos yun, bago mag-high school, pagka-graduate niya elementary, dumating na ako. 2 taon ang nilagi ni Venus sa Taiwan. Pero habang nandoon siya, nakagawa ng paraan si Rolando para regular silang magkita. Nagbiyahe siya ng Taiwan every 4 months. Nag-Asia lang siya. Every 4 months nandun siya. Pero mabait naman yung amo ko. Ang destination nila is Kaohsiung. Ako naman ay nasa Taipei. 2 hours from Taipei to Kaohsiung. So, yung bali yung Sunday. Dahil sa likas kay Venus ang pagiging masipag, dala-dala niya hanggang Taiwan ang diskarte sa paghahanap ng ekstrang mapagkakakitaan. Nagtitinda ako ng mga relo, yung Psycho 5, binibinta ko. Ako taga-bili, ako taga-puhunan, may taga-benta ako. So, ito yung puhunan ko, ito yung kapital mo sa akin, ikaw nang bahalang magpatubo niyan. Ikas mo sa akin bago maghapon, bago maggabi, na uuwi ako, bahala ka kung pahulugan mo. So, hindi ako nagpapautang doon, kinakas. Beauty parlor, pagkatapos, ibang araw, gigising ako ng maaga kasi panggabi ako, gigising ako ng 3 o'clock kasi mag-duty ako ng 6 o'clock. Pagkatapos kong kumain, papasok ako sa mga hospital. Naghahanap ako ng mga Pilipina. Tapos kinakausap ko. Nagtatanong muna ako sa nurse station, may mga Pilipina ba dito? Sinabing oo. Kakatok ako sa room ng hospital. Sabi ko, nakakalabas ba kayo? Kung ini-interview ko. Tapos, yun. Sabi ko, gusto niyo magpagupit. Gusto ko yung i-service ko kayo dito. Yan, maging mga racket ko. Kaya, pag Sunday, kung magkita ko minsan, pinakamababa ko is 12,000. 12,000. Tapos, ordinary days, minsan 2,000 ako. Yan. Sinisavings ko, hindi ako nagpapadala rito sa mga anak ko. Yung asawa ko nagpapadala. Tapos, na-savings ko. Nipon ko kasi may project ako. Unang-una kong project yung bahay. So, nung naka-savings na ako, finish contract. Tole, hindi ako nag-finish contract eh. Nagpaalam na ako kasi nga dahil mag-high school na nga yung panganay ko. Pero kahit busy siya sa Taiwan, nagawa pa rin niyang tumutok sa kanyang mga anak. Basta ako nakasubaybay. Nung nasa Taiwan ako, everyday akong tumatawag. Kumusta? Tapos yun, hindi ako nawawala sa pagdarasal ko ng umaga, hapon, para lang sa mga anak ko. Sa ngayon, tapos na sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Sadyang namuhunan sila kay Joel at sa bunso nilang anak para makarating sa Amerika. Nakita ko si Joel malakas ang loob. Parang namanan niya sa akin yung kalakasan ng loob sa kadiskarte, yung diskarte sa buhay. Pareho nang nakapirmi sa Pilipinas ang mag-asawang Rolando at Venus. Pero hindi pa rin sila makukumpleto ngayong darating na Pasko dahil kasalukuyang nasa Amerika ang kanilang bunsong anak. Pero kahit papano, pipilitin pa rin nilang maging masaya ang kanilang Pasko. Isang sitwasyon na nakasanayan na ng mga pamilyang OFW sa ating bansa. Hi Gia! Merry Christmas! And Happy New Year! Sana alagaan mo yung sarili mo, huwag mong pabayaan. Kasi galing tayo lahat dyan, we're now working abroad. And isang karangalan na itaguyod ang family natin together. So let's work together and alam natin malungkot yung Pasko natin dyan kasi galing din ako dyan. And almost lahat tayo is malungkot kapag hindi kompleto yung family pag Merry Christmas. So hope you're having fun, huwag mong pabayaan yung sarili mo and always take care. We love you as a family and always and we miss you, okay? Love your work, but don't work too much. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng APG International Aviation Academy Incorporated. OFW.
Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Ngayong Pasko, naghahanap ba kayo ng espesyal at kakaibang venue for your Christmas party, family, and class reunions? We highly suggest Fabero Resto Bar at Soli Viento Pansol. Fabero Resto Bar is the newest and coolest party venue located at Pansol, Calamba, overlooking the scenic view of Laguna de Bay, City of Pansol, and the mystical side of Mount Makiling. During weekdays, we're open at 4 p.m. and until 12 midnight. And on the weekdays, Fridays to Saturday, we're open on 4 p.m. until 1 a.m. in the morning. Tinawag itong Fabero dahil may pagkakahawig ang location nito sa Fabero Village sa El Bierzo, España. On the 20th century, towards 21st century, it becomes a center of merriment. They offer a variety of affordable and delicious Spanish and Filipino food and drinks. Actually, we will be offering Filipino and Spanish food appetizers. And then for the full menu, we will be offering Café Sabroso and Barrio Fiesta. Wining and dining at Fabero is made more enjoyable with the performances of different bands. We offer R&B, Spanish, acoustic band, and then a lot more. For the in-house guests or even our walk-in, there's no need to pay for the entrance fee. Aside from the ongoing Christmas promos, marami na naka-line up na gimmick ang Fabero. For the promos for the upcoming weeks, we will going to launch Noche de Coño, where we will be offering 1 tower of beer. And then the next one is Noche de Señorita, where we will be offering a happy hour for all the ladies. And then the upcoming promos would be Battle of the Band and then the Cougars Night. Para sa inyong Christmas party, holiday reunion o anumang okasyon, Fabero can accommodate as much as 80 persons. Fabero will be open for any social events like wedding, birthdays, debut, or any social gatherings. I would like to invite everyone to please visit Fabero, especially our OFW who are planning to have a vacation this coming Christmas. Nayanig ka ng totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, dadalaw tayo sa Paskong-Paskong tahanan ng pamilyang OFW Captain Severo at Imelda Ladines. Makikisaya tayo sa pamaskong OFW Family Day ng OWA at makikiisa tayo sa Christmas gift giving para sa mga kapatid natin sa Tanawan, Batangas. Ang lahat ng yan para sa maligayang Paskong pagtatanghal ng Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo sa ating mga OFW at pamilyang OFW anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, sa kampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG International Aviation Academy Incorporated. Katulad ko, handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,